mga kababayan, ang mga negosyante naman nagre-react yan kapagka naaapektuhan na yung kanilang bottom line. So ano ba yung bottom line? Tawag natin diyan ay tubo, yung kanilang mga profits. So if profits na is getting affected by the incompetence of the government, talagang aalma yan. At yan yung nakikita natin ngayon. I'm actually surprised at marat itong mga oligarko ay nagsalita. No? Kasi my expectation all along was that itong mga oligarkong ito ay very friendly kay Marcos Jr. And yet, nakita natin ngayon na pati sila ay kasali na rin, no, sa mga nagsasalita. Which means na baka totoo yung aking hinala na naapektuhan na yung bottom line nila ng korupsyon. No? Kasi kung titingnan natin, bigyan kita halimbawa konkretong example, Admar. No? Yung sa kaso nung sa South Korea na kung saan na sinuspindi muna ng South Korea yung pagtulong sa ating bansa. So what if may mga ibang foreign assisted projects na ma-delay because of graft and corruption? Na kung saan itong mga foreign assisted project na ito, makakatulong sana to improve or to increase yung profitability ng mga negosyante. So halimbawa, pag mapatayo yan ng mga bagong kalsada no, para maibisan ang traffic sa Kamaynilaan na makakatulong sa mga negosyante. Pero baka hindi na ito matuloy kasi nga because of graft and corruption concerns. So itong mga ganitong klaseng sitwasyon no, na nakaka-apekto sa profitability ng mga negosyante, talagang makikita natin na aalma yan. Kasi profit na yung tatamaan sa kanila eh. At yun yung nakikita natin sa ngayon na yung incompetence no, ng gobyerno ni Marcos Jr. And of course, papunta lahat yan sa kanya eh, kasi incompetent nga. Ang nangyayari is naapektuhan na ang pakalahat ng ekonomiya.